puntahan natin yung marami naghihingi ng update, Ed, tungkol sa mga issues surrounding the Duterte family. At mainit pa rin po pinag-uusapan yung tungkol sa impeachment na pwedeng isampa kay Vice President Sara Duterte kapag ka nag-lapse na raw yung ban. Okay, so pakinggan na natin ng sunod-sunod before tayo mag-react doon yung mga sinabi po ng mga mambabatas tungkol sa nakaambasa na wini-wish nila na ipa-file nila na impeachment case laban sa Vice Presidente. Yeah, essentially yung kay Madriaga kasi mukhang may additional information siya, particularly dun sa kung ano nangyari dun sa 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Tapos yung grounds, still betrayal of public trust kaugnay dun sa pagwaldas na 612.5 million na confidential funds at pagtatakip dito. Ang aking impormasyon, ang magpa-file nito ay mga members ng civil society, ng simbahan, basically the same sectors na nag-file last year laban kay Sara na naudlot niya at kailangan nating matuloy ito para makita ng mga kababayan natin kung ano ba talaga ang katotohanan. Kung ano po ang tinatrabaho o ginagawa po sa House of Representatives, hindi po yan saklaw ng ating Pangulo. At maliwanag naman din po ang sinabi ng Pangulo, kung may kakaroon man po ng impeachment complaint o pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ito ay dapat na ituring na parang flood control mess na kung kinakailangang imbestigahan na malaliman at dapat may managot. I think we have to be very clear that it was the President himself that blew the whistle on flood control corruption in government. So if the basis for the impeachment would be yung pong allegation supposedly, that flood control corruption went towards the doorsteps of Malacanang, I think we would need a little bit more details on it kasi all of these allegations remain unoathed. Ibig sabihin, I don't see any affidavits that had actually linked the President to flood control corruption. So, as soon as we get that, parang wala akong batayan to even discuss ito po nga paglilink ng ating Pangulo sa flood control scandal. So nakita niyo po doon sa sunod-sunod na mga pahayag na yun, mga opinion ng ating ng ilang mga opisyal, mga lawmakers tungkol doon sa, una sa first part ay tungkol doon kay VP Sara na i-impeach. Yung huli po ay tungkol sa impeachment naman kontra sa Pangulo. Oo. Tinatanong lagi ni Mas sino daw ang magiging in charge pag wala yung na-impeach. Malayo naman mangyari yon, pero may succession naman There's a succession. As it is right now, napakahigpit ng requirements for impeachment. For impeachment, Yeah. Based on the existing Supreme Court decision which has not yet been overturned by the MR. So, actually, yung tanong nga kanina, tanong repeatedly was kung hindi pa rin naaaktuhan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na yan, whose rules apply? Yes. Yes. Remember, napakahigpit na requisitos ngayon under the new Supreme Court ruling. So, whose rules will apply in a future impeachment case? And these are not rules to laugh at. Kasi, for example, ang requirement, if I remember right, among them, ang requirement ay dapat yung nagkain ng complaint, so may complaint, tapos pasasagutin mo yung nireklamo. So parang public hearing na siya. Yes. Tapos you have to be sure that each and every congressman understands everything before a vote is taken. That's true. So how do you do that? Oo, kasi naging issue yun, di ba, na hindi naman daw nabasa or naintindihan ng lahat ng mga So you kongresista look at yun. 318. Isa pa yun, meron kanina may sentiment yung ilang mga kongresista na interview sa ibang mga media groups na sinasabi naman nila kung parang hindi sila masyadong ganado na mag-file ng any of yung dalawang yon na impeachment kasi alam nilang parang dadaan naman sa sinulid
ay yung ano, yung Pagdating sa Senado. pagdating sa Senado, Oo. Benny Abante. mahirap naman yung ano niya. Sabi ni The Benny speaking Benny Abante. Abante. Yes. Congressman Benny Abante ng Maynila. Correct. To the effect na hindi sila ganun kahat ngayon sa lower chamber na isulong impeachment kasi Baka pagdating sa maharang lang Senado, doon. Oo, malakas yung bloke ni VP. Parang Sara. effort and futility. Yes. Oo. Okay, so abangan natin ang susunod na kabanata. And I remember ang pinakasigurado nagbabanta ng impeachment against BBM is Kiko Barzaga, who has been under suspension. I don't know until when. 2 months Tapos suspension yun eh. kinasuhan pa. Oo, kinasuhan nga ni Razon. Razon. Yeah, but Oo, that yung case naman tycoon. will Magkaiba naman. That Pero case naman will not prevent him not from prevented. Right, right. Going there. Going Pero to the impeachment si process. Kong Kiko Barzaga, he's still the only one na So far talking that about we the impeachment, know of, no? Yes. against BBM. Oo. Vocal about it. Hanggang Yeah. kailan kaya yung kanyang suspension? Yes, at saka kung titigilan ba siya ng ng mga ganyang mga issue laban sa kanya. Pero anyway, antabayanan niyo po yan, ha? I'm sure marami pa pong ilalakad yung issue about impeachment sa both, sa top 2 natin ng mga leaders, mga kapatid.